Hindi pa raw tapos ang laban para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil muling hihilingin ng kanyang abogado sa ICC ang pansamantalang paglaya nito. Sa inilabas na desisyon ng Appeals Chamber noong Biyernes, rejected ang lahat ng 3 grounds ng kampo ng mga Duterte para sa apela ng kanyang pansamantalang paglaya. Magkahalong tuwa naman at panlulumo ang naramdaman ng mga pro-Duterte at biktima ng drug war sa inilabas pong desisyon ng ICC. Ang pamilya Duterte tanggap daw ang desisyon pero hindi pa raw tapos ang laban. Hihintayin lamang daw nila ang resulta ng medical evaluation ng 80-year-old na dating Pangulo sa susunod na buwan. Ang gate ng legal counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, sa edad at kondisyon ng dating Pangulo, hindi na siya maituturing na banta sa mga testigo. Samantala, sa kaugnay na balita, isa sa ilalim naman sa assessment ang dating Pangulong Rodrigo Duterte para malaman kung maayos ang kanyang kondisyon para humarap sa paglilitis. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Maria Cristina Conti, ito na ang susunod na hakbang matapos ibasura ang apela ng kampo ni Duterte na pansamantalang makalaya. Sakaling lumabas, hindi maayos ang pisikal at mental condition ng dating Pangulo, iuurong po ang trial. Kung makita naman na fit o maayos ang kalagayan ng dating Pangulo, magsisimula na po ang paglilitis. Posibleng ilabas ang resulta sa assessment kay Duterte ngayon pong Disyembre. Ikinalungkot naman pero nirerespeto daw ni na Senators Bongo at Robin Padilla ang naging desisyon ng ICC. Pero ang Philippine Alliance of Human Rights Advocate, ikinatuwa ang resulta para po sa mga biktima ng drug war. Nakiisa naman po ang Simbahang Katolika sa protesta kontra korupsyon sa EDSA People Power Monument. Sa misa sa Trillion Peso March, sinabi ni Cubao Bishop Elias Ayuban sa kanyang homily na hindi dapat hayaan ng mga Pinoy na maging normal sa lipunan ng korupsyon. Anya, ang pagnanakaw ay hindi lang basta pagbulsa sa pera ng taong bayan. Ito rin daw ay pag-agaw sa kinabukasan at pag-asa ng mga Pilipino na nangangarap ng maunlad at isang makatarungang bansa. Nakiisa rin si Ayuban sa panawagan ng taong bayan na ibalik po ang ibinulsang pera mula nga sa kaban ng bayan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!